Napaisip din ako dun sa sinabi pa nung isa sa 4 na lalaki. Tawagin nating Adam. Nung gabi pagkatapos ng libing ni Kuya. Kilalang page yung pinagkwentuhan mo Marami nagtatanong sa amin kung sino si Dean. Alam mo bang yung mga taong may kakayahan ng ganun at iba pa, parang may malaking billboard sa tuktok ng ulo nila? Na ano, sabi ko. Come and get me. Maraming may gustong makakuha sa mga taong may ganung abilidad, Kevin. Marami ang nagbabasa dun na tao. Marami ding nagbabasa dun na dating tao. Tsaka hindi. Nangapalbato ko. Ibig sabihin, hindi lang mga tao ang mga nagpe-Facebook. Tapos tumawa siya. Oo, kaya camouflage. Kahit yung iba naman tinatabla ng camera, may trick doon, illusion. Para sa iba, kabaliwan yung mga ganong kwento. Tinatawanan lang pero hindi nila alam ang realidad. Ang pagkahulong ng ilang anghel sa langit, ang paglikha ng Diyos sa tao, ang pagkakapalayas ni Adan at Eva sa paraiso. Sa pagkakaanak ng ilang mga anghel sa mga mortal na babae, may mga umusbong na bagong nilalang. Ako nga, Kevin, tingnan mo ako kung anong mali sa akin. Tinitigan ko siya, mga brad. Matangos na ilong, pwedeng pantusok ng bangus. Wala man lang open pores. Walang tigidig. Alam niyo yung lahat sa kanya perfect. Para siyang si Ken na forever ni Barbie. Kumbaga, Prince Charming ng mga babae. Mortal na kalaban naming mga lalaki. Wala. Kitam, may isa pang sinabi si Adam. Bakit daw ako natatakot kay Rafael? Kung meron man akong dapat katakutan sa kanilang magpinsan. Si Sam dapat at hindi si Rafael. Hindi niya na in-elaborate basta sinabi niya lang. Nung sinabi ko yung kay Sam, tumawa siya. Tama, ginawa ng Diyos ang tao na may mga imperfections sa physical, emotional, mental. Parang si Dean magaling sa English. Bagsak sa math. Ako rin magaling sa math, nga sa English. Sinuntok ko siya nun. Huwag ka nga filingero, Sam. Hindi ka tao. Aswang? Hindi nga hula ka pa. Nawala man si Kuya John, habang buhay naman na nasa puso namin siya. Always be remembered. Panatag kami kasi trinay man siyang kunin ng mga itim na may pulang mata. Hindi sila nagtagumpay. Alam namin kapiling na siya ni Lord sa langit. Total, sabi niyo gusto niyo mahaba. Sige, lulubos-lubusin ko na. Eto na. Napilit ko si Sam at Dean magkwento. Pero yung tungkol lang sa kung sino talaga unang nakakilala kay Dean. Masyadong pabebe kasi si Sam. Ayaw niya talaga sabihin kung ano siya. Hulaan ko na lang daw tapos sasapakin na lang daw niya ako pag tama ako. Pero at least after 5 years, alam ko nang hindi siya normal na tao. Abnormal. Si Rafael at hindi si Sam ang unang nakakita kay Dean. Nasa bus daw nun si Dean. Umiiyak, nag-iimo sa bintana. Kasama ni Rafael nun si Sam pero si Sam, dahil gentle dog, nakatayo. Pinaupo niya yung bebot na nakatayo. Ayaw niya sigurong mapicture na at sumikat sa social media. Katabi ni Dean si Rafael. Si Sam nakatayo sa bandang likod ng bus. Iyak lang daw ng iyak si Dean tapos ring ng ring yung cellphone niya pero di niya sinasagot. Nairita ata si Rafael kaya sinabihan niya na sagutin na niya. O kaya i-silent. Pinakyo lang daw siya ni Dean, pero tinanggal niya naman yung battery ng cellphone niya. Nung may umakyat na nagtitinda ng pugo tsaka hotdog sandwich, etong si Rafael bumili tapos inalok si Dean. Nagtaka daw nun si Sam kasi nakita niyang nabili si Rafael pero hinayaan niya lang. Si Dean naman, nainis na siya kay Rafael. Yung kamay na may hawak dun sa pugo tsaka sandwich, tinabig niya. Guess what mga brad, natulala siya at may nakita siya. Bigla daw siyang pumara. Yung konduktor ayaw na siyang pababain kasi naulan tapos puro talahiban yung dinadaanan nila. Babae pa naman si Dean. Pero mapilit daw si Dean. Etong si Rafael sumunod bigla kay Dean pagkababa. Si Sam, dahil nga siksikan, hindi nakagit-git para sumunod. Sabi ni Dean, kahit anong bilis ng takbo niya, kasi ang dala lang naman niya bag. Yung parang gamit ng mga kobrador. Naabutan pa rin siya ni Rafael na ang bag na dala parang dala-dala buong Pilipinas. Sigaw lang ng sigaw si Dean na wag siyang susundan pero si Rafael nasunod pa rin at nakangiti pa. Na-imagine ko mga brad. Kung ako yun, magko-collapse na ako. Kahit nung may dumaan na ulit na panibagong bus. Tapos sumakay si Dean, nakasunod pa rin si Rafael. Nakasakay din siya ng bus. Kahit nasa loob na, sigaw pa rin ng sigaw si Dean. Sinabi ni Rafael na girlfriend niya tapos may LQ lang sila. Pero mas pinaniwalaan naman ng driver si Dean.
Kahit naman ako, mas paniniwalaan ko si Dean kesa sa pagmumukha ni Rafael. Ang ending, pinababa si Rafael ng konduktor. Bilib ako sa konduktor na yun. Hindi siya nasindak. Tawa ng tawa si Sam habang nagkikwento si Dean. Kasi ganun din daw kwento ni Rafael sa kanya. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na magpinsan na kababayan nila si Dean. Siguro kasi katabi ni Rafael si Dean. Tapos nung narinig niya yung nagbayad si Dean, pero na-curious daw si Sam kaya inanap niya si Dean. And the rest is history. Pero nagkaroon pala sila ng tampuan ng dalawa. Kasi nung makita ni Dean ulit si Rafael, nagulat siya. Hindi daw kasi sinabi ni Sam sa kanya. Yun yung unang beses niyang makapunta kila Sam kasama mga classmate nila kasi nga hindi napasok si Sam. Ang naabutan nila sa bahay, si Rafael. Yung tungkol naman sa ability ni Dean, kaya delikado yung mga may ganong ability kasi maraming gustong kumuha sa kanila. Mapatao o hindi. Malaking tulong kasi tsaka parang secret weapon kasi once na ma-enhance ni Dean yung ability niya, lethal weapon siya. Ang explanation ni Sam, pwede kasing parang i-share it ni Dean sa'yo yung mga nakikita niya. Na parang sa'yo nangyayari. 3D pa yung effect. Parang andun ka. Vulnerable ka pag ganun. Pwede kang mapatay. Ganun daw. Kumbaga yung ability ni Dean level 1 pa lang. Hindi ka pa upgraded sa level 2. Pero malapit na daw. Konting elixir pa. Ang elixir, encounter sa mga paranormal. Once mag level 3, kahit hindi na mahawakan ni Dean basta may malakas na energy, pwede niyang makita nakaraan o masilip ang future. Level 4, makakagawa na si Dean ng hallucinations, mapatao o hindi, maapektuhan. Katulad ng sa level 2, magiging vulnerable yung maapektuhan, pwedeng mapatay. Last level, 5, mind control, tao man o hindi. Si Kuya John, yung sinasabi ni Adam na may alam si Kuya, eto yun. Yung ability ni Dean, yung pag-enhance, may idea na kami nila din bakit siya pinatay. Kasi diba, Andres si Dean kay Kuya. Si Kuya yung parang pumipigil kay Dean na ma-enhance yung ability niya. Yung mga gustong kumuha kay Dean, nagalit kay Kuya. Alam ni Kuya John yung level na yun. Pero sabi ni Sam, hindi naman niya sinabi kay Kuya John yun. Siguro nag-research si Kuya. Sa tingin ko din, kahit di sabihin ni Sam, alam ko yun yung dahilan. Isa sa mga dahilan. Yung 4, para silang engkanto para sa akin. Kasi yung sabi sa comment dati, tignan ko yung kanal sa pagitan ng ilong at bibig. May mga ganun si Sam at Rafael. Pero si Adam, wala. Pero alam kong hindi sila yung tinutukoy na papatay kay Dean. Sinabi rin ni Sam, inassure niya ako na hindi madadama yung mga bata. Bakit? Kasi bata pa sila. Active na active guardian angel nila. Inosente pa. Hindi sila magagalaw ng mga pulang mata. Si Dean, lagi naman niyang kasama si Sam tsaka yung si Adam at yung isa pa. Ako, hindi ko alam. Sa pag-uwi ko galing trabaho parang lagi may nakatingin sa akin. Sa kwarto namin ni Kuya Joey, sa may bintana, lagi may mga pulang mata tuwing bubuksan ko bintana pagsapit ng dilim. Sa bawat sulok, may mga pulang mata. Sinabi namin yun dun sa pastor nila. Wala nung marinig namin yung sinabi niya. Doon kami naliwanagan, lalo na si Dean. God's will. Lahat na nangyayari sa buhay natin may pahintulot niya. Try to read the life of Job. Maliliwanagan kayo. Di ako palabasan ng Bible. Masyado kasing malalim. Kaya nag-search ako sa Google. Di ko alam pero naiyak ako nung nabasa ko yung kwento ni Job. Parang coincidence pa na John at Job. Nangilabot ako. Grabe yung pagsubok na dumating sa kanya pero nalagpasan pa rin niya. Sa susunod na lang talaga yung kay Rafael. Mas inuna ko na to para mailabas ko sa dibdib ko. Kasi kahit ganun pa man, yung sakit, lungkot, galit, nandito pa rin. Panahon na lang talaga maghihilom. Nakakaano lang kasi yung tao. Kung dapat ko bang tawaging tao si Rafael, basta si Rafael, hindi ko inaasahan na sa lahat ng tutulong sa amin, siya pa. Salamat pre kahit madalas mo kong barahin. Lagi pala. Salamat. Ang pangit mong umiyak. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe. Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!